Oh, isa pa sa madakdak ngayon. Actually, dami-dami lang nagdadakdak na mga vlogger ni Duterte ngayon. So, ilan lang 'to mga bago tayo pumunta sa main topic, eh, 'no? Ilan lang 'to sa mga pag-usapan natin dito, itong, kadaldalan ni Greco. Sabi dito ni Greco, binitay ni President Marcos Sr. sa pamamagitan ng firing squad si drug lord Lim Seng at ipinalabas pa sa TV, oh, 'di ba? Nakaka-proud naman na merong isang Marcos na naging presidente na nagpa-firing squad sa isang drug lord, samantalang Presidenteng Duterte wala man lang nahuling drug lord at yung drug lord ginawa pang economic adviser. Ah, pero ngayon presidente na ang anak niya si BBM, inaakusahan naman si BBM sa publiko na gumagamit ng droga ng sarili niyang kapatid na siya. Yun lang. Siya na rin mismo ang nagsabi, akusa, na walang ebidensya. So mahirap naman nating, mahirap naman nating paniwalaan yung akusa na walang ebidensya. So ibig sabihin kapag akusa na walang ebidensya, ang labas nun paninira. 'Di ba? Dakdak ng dakdak itong si Greco Belhica, eh. Sablay din naman, pinuri niya si Apolacay. Oo nga ano, yung mga pinaghihinalaang mga drug lord nung panahon ni Digong, eh, bakit niya ginawang economic adviser? Hindi na lang 'to, 'di ba? Nagmamalaki sila na Duterte supporter sila. Pinupunan nila si BBM dahil sa akusa. Samantalang si Digong umamin na nag-fentanyl at nagmamarijuana. Ayun ang sinasamba ng mga Duterte mga tanga. 'Di ba? 'Di ba? Galit na galit sila dahil naakusahan si BBM na di umano gumagamit ng droga. Samantalang yung umamin na nagpe-fentanyl at saka nagmarijuana, ayun, kinahuhumalingan nila. Karton nga lang. Good afternoon, Ma'am Lorna P. Liamas. Hello, hello, hello po. Mabuhay, mabuhay. Thank you sa mga nagshi-share. Sa mga hindi pa nagshi-share, bahala kayo diyan. Okay, dito tayo, isa pa 'to. Jack Argota. Sabi dito, Kakambangag, a collaboration of Kakampuke at ang ingay. Ito lang yung biyak ang uso na napakaingay. Hindi mo maintindihan kung ano pinalalaman nila. Kuya, putangina mo, nagaya na tuloy ako sa'yo. 'Di ba? Nahawa na ako. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban nito. Lahat inaaway nito, eh, pati building ba. 'Di ba? Kaya napasagot ako dun kanina. Ang sabi ko dito, ikaw lang ang biyak ang nguso na napakaingay. Babae ka ba? Oo. Sinagot ko yan. 'Di ba? Huwag kayong matatakot na sagutin 'to. Huwag lang kayong magmumura. Yun lang ang sasabihin ko. Tapos, huwag kayong magbabanta sa mga sagot niyo. Ipakita pa rin natin na mas nakakaangat tayo sa pag-uugali kumpara dito sa mga pag-uugali ng mga Duterte supporters na puro bintang, puro pagmumura, puro pagbabanta. Eh, no, yun pa rin. Ipakita, isampal natin sa kanila na mas edukado tayo kaysa sa mga hayop na 'to. Oh, 'di ba? Sila ba sa maingay? Napasadahan ko kanina pero hindi ako tricycle driver. Itong si Rob Sanchez, sabi dito, "Lord, iligtas niyo po ang Pilipinas sa lahat ng lider na adik." Sabi niya dito, "Whose judgment is impaired and conscience long gone." Wow! Eh, totoo naman yung panalangin. Actually, pinagbigyan na ng Panginoon ang kahilingan ni Rob Sanchez na hindi pa humihiling, hindi pa nagdadasal dahil bago magdasal itong si Rob Sanchez, nakulong na si Digong. Adik, nag-comment na naman ako diyan. Sabi niya, adik, leader daw na adik, eh, si Digong umamin na naging adik. Ma'am Mary Grace Yoko ng Cyprus shoutout. Hello, hello po. Si Digong, yung judgment niya ay hindi makatwiran dahil pinagpapapatay niya yung ating mga kababayan. At walang konsensya si Digong noon pa man dahil pati Diyos, kanyang minura, pati Santo Papa, eh inalipusta. Oh, ba? Sabi daw si BBM daw ang adik pero ang mga Duterte ang may sintomas at halata. Tama
Pinagbibintangan nila si BBM na adik, pero yung umamin hindi nila makita. 'Di ba, Boss Generoso Mariano? Shout out sa'yo. Eto na, mukhang papasok na tayo. Napakaingay ngayon.